Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong diesel doctor. At magdadala po ako ng isang bagong kaalaman sa inyo. At ito ay may kinalaman po sa Super Select 4x4 transfer ng isang sasakyang Pajero. Ang 4x4 po ay parating nagkakaroon ng mga suliranin. Ang unang-una po ay ang hindi pagpasok ng kanyang mga dual o yung tinatawag nating selection, gear selections. Ano-ano po yun? Yung tinatawag nating 2H, 4H, 4HLC at 4LLC. Kuminsan po ay napagkakamalan natin na ito ay dahil sa isang malaking problema sa loob ng transmission. Subalit, dapat po nating malaman na bago tayo pumunta roon ay pumunta muna tayo sa maliliit na mga pyesa, at ito ay maaaring sa mga switches lamang at ito po ay maaaring sa isang transfer shift actuator. Yun po ang ipapaliwanag ko ngayong araw na ito, ay kung paano natin lilinisin ang isang transfer shift actuator. Ito po ay napaka-importante dahil ito po ang nagsiselect according to the driver's will. Siya po ang nagsiselect ng mga dual. So, tatanggalin ko po ang transfer shift actuator, pero bago ko po tanggalin ay may mga ipapaliwanag ako tungkol doon sa mga gear na kailangan, kasi po ay may mga timing sila. At pagkatapos po ay tatanggalin ko ang transfer shift actuator, ipapakita ko sa inyo kung paano lilinisin at kung paano po siya muling ibabalik. O sige po, halin na po kayo at ating tanggalin ang transfer shift actuator. Narito po, ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin ang isang transfer case shift actuator. Ito po siya. Kung minsan po ay nagluluko ito at ayaw po niyang gumalaw. So ang ibig pong sabihin, hindi po gagana yung ating transfer case. Kailangan po natin siyang tanggalin. Pero bago pa natin siya tanggalin, ay kinakailangan po muna nating tanggalin yung mga switches sa ibabaw ng kanyang transfer case. Ito po ay isang transfer case ng Super Select Pajero. May mga engranahe po sa loob na itinatiming tayo kahit po nakaayos yun. Kung yung pong ating mismong transfer shift actuator, ito po siya, which is electrically operated po siya, pumapakat po yung pinaka-gear doon sa loob, ay hindi rin po siya gagana. Kaya napagkakamalan natin na mapakalaki ng problema dahil ayaw pong pumasok ng ating 4x4. So, ang una po natin gagawin ay tatanggalin po natin itong tornilyo paikot nitong cover ng mga gear para po makita natin. At isa pa po, hindi naman matatanggal yung shift actuator kung hindi po dismantled yung mga maliliit na gear dito. So, kailangan po nating talagang tanggalin ito. At mainam na rin po, maipakita ko sa inyo yung sinasabi kong mga engranahe sa loob. Ito po. Bali, 2, 4, 6, 8 tornilyo, 2, 4, 6, 8, 10. 10 po siya ng mga tornilyo ang tatanggalin natin, at makikita natin kung ano yung mga laman sa loob na gear. Sinasabi ko na kailangan ng timing. Yan po. Pagkatanggal po niya ay pwede na po nating angatin yung mga cover, at makikita rin po natin sa ibabaw yung 5 transfer switches. Ang 5 transfer switches po na ito ay importanteng gumagana dahil yon po ang kinikilala ng computer para malaman kung anong cambio ay anong selection ng 4x4 ang merong ginawa o in-order ng driver. So kung minsan po nagluloko rin to, pero mas maraming kaso po, lalo na doon sa mga parating naka-engage, mga ginagamit sa mga disyerto,
at medyo doon sa mga lugar na matubig, binapasok po yung ating transfer ship actuator at nauomidohan, at yung ating pong gear doon ay nagluluko, kaya hindi po gumagana. At so kailangan po nating alamin yon. Ito po, aangatin po natin ito. Yun po, gano'n, no? Natanggal na po siya. Yan, nakita nyo yung mga dulo ng ating mga switches. At narito po yung laman niya sa loob. Ito, andito na po yung selector natin sa high and low. Ito po yung isang ingredient sinasabi ko, at ito po yung isa. Ngayon, kailangan ko pong tanggalin ito para mabunot ko itong ating transfer ship actuator. Sige po, at tatanggalin ko po ito. Papakita ko sa inyo. Ayan po siya, natanggal. Yung isa, ayan po. Tapos po, yung isa naman, ayan po, natanggal. Then disconnected na po siya. Ngayon, kailangan po yung mga bulitas na ito ay makuha, at mamagnetin ko po yan, makuha, para nun hindi po siya tumilansik, at para pagbunot ko nitong transfer ship actuator, hindi po siya tumilansik. Yun ang ibig ko sabihin. Sige po. Okay, narito na po ngayon, at natanggal na po natin yung mga bulitas o yung mga steel ball. Narito po siya sa pamamagitan ng isang magnet. Natanggal po natin. And then yun naman pong ship actuator ay pwede na nating tanggalin. May tatlong tornilyo po na pumipigil sa kanya. At saka pagkatapos po nito, at saka natin hahatakin ng konti, i-disengage na po natin yung kanyang shop, yung rail po. Itong rail na mas maikli po na to, naka-step po siya dito. Makikita po natin kung ano yung sinasabi kong step. Kaya hindi po obligadong tanggalin yung mga gear bago siya mabunot. Ito po, bubunutin ko po siya unti-unti. Yun po, nakita nyo yung step. Ayun po siya. Sa main ship rail, ikakagat po natin ganon sa pagbabalik, at saka po natin pwedeng itulak. So kung hindi po tanggal yung gear, hindi natin maipaghihiwala yung dalawang ngipin na to, yung naka-step na to. Yun, nakalapat siyang ganon, no? Yan, pakangatin ko po, no? Ayun, nakita niyo yung step. So nakuha na po natin yung transfer ship actuator. Ito po ay importante. Yung overhaul po natin, pakikita ko sa inyo kung ano laman sa loob at kung paano siya gumagana. Ito po, susubukan ko po bago ko siya baklasin. Susubukan ko po siyang paandarin sa baterya. Kung since this is 12 volts po, wala naman pong problema, at pagagalawin lang po natin yung ship actuator, kung ayun, gumagalaw po siya, yan po ang nagiging problema. May mga kaso po na kahit na i-actuate natin siya sa baterya, hindi na po gumagalaw yan. Doon may diferensya po sa loob. Kaya gusto kong ipakita sa inyo, in case na mawalan kayo ng 4x4, pangkaraniwan, ito yung nagkakaproblema, o pabibilin tayo ng assembly na ship rail na to, ship actuator, napakamahal po nito. So kailangan at least matutuhan natin, baka naman namakat lang
na umido, pinasok ng tubig, ng buhangin, yung mga engranahe sa loob, at yun lang ang problema, at baka pwede pa nating mai-save. O, sige po. So, narito po, ipapakita ko sa inyo kung paano baklasin ang shift rail actuator. Ito po, itong 4 na screw po na ito ay luluwagan po natin, at pagkatapos po ay pwede na po nating angatin yung kanyang cover. At makikita po natin kung ano ang lagay o gaano karumi yung mga engranahe sa loob. Ito po, angatin ko po siyang dahan-dahan. Ito po yung takip. Ayan. Yan po yung takip. Ito po. Ayan. Tapos po, ito naman po yung mga laman sa loob. Kung mapapansin po ninyo, ang laman sa loob ay puro engranahe o puro gear na plastic. Narito po yung motor side. Ito po yung motor. Yan. Ito po yung motor. May gear po siyang maliit. At ita-transfer niya rito at doon po sa shift rail. Hanggang sa makarating po siya sa shift rail. Pansinin lang po natin kung gaano siya kakalawang, gaano siya kadumi, at darating ang certain time will come po na ito ay hindi naiikot, papakat po siya sa sobrang dumi. So yun nga po yung nangyayari. Kaya kung minsan ayaw gumana ng 4x4, ito po ay pwede nating linisin at pwede nating ma-save. Na ibig ko sabihin, hindi na tayo bumili ng bago. Sa ganitong kondisyon po, nakita ninyo, walang grasa, tuyong-tuyo, kalawangin. Anytime po, maaaring isang medyo malaki-laking kalawang lang ang ma-insert doon sa mga gear nito, ay hihinto po ang ating transfer shift actuator at hindi na po siya gagana. O ganun po, at lilinisin ko po, at pagkatapos ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko naman siya bubuuin. O sige po. Ayan na po siya. Matapos po siyang malinis at magrasahan, ay ikakabit po natin. Yung pong mga gear ay ginrasahan po natin ng konti, parte na rin po yung mga shafting, gaya nung nitong lalapat po kasi yan do sa plastic, do sa cover. So nilagyan din po natin ng konting grasa dito rin po, at saka ito pong gear na ng motor. Ito po yung drive gear ng motor. Okay, yun po. So matapos po nating linisin, pati po yung cover, ay nilagyan din po natin ng grasa yung papasukan ng shafting para magtagal-tagal po siya. Okay, ayun po ang paglilinis. Ngayon naman po ay ibabalik natin yung takip, at kailangan nating mahuli yung mga shafting na yan. Ito po, ganito po, ibabalik natin. Ayun, kailangan pong lumapat kasi may gasket po siya para hindi pasukin ng tubig o alikabok. Kaya po yung gasket inilapat ko at nilagyan ko rin ng konting grasa para hindi po gumalaw. Ayun po, lumapat po siya. Yan. Tapos saka ko po siya, at saka ko na po ilalagay yung mga Philip screw. Yun po. Tapos po nito ay susubukan po natin uling testingin na paganahin yung shaft niya. Ito po. So higpitan po natin, hindi basta yung alalay lang po, hindi naman masyadong mahigpit kasi rubber lang po yung ating seal na para huwag magkaroon ng tagas. Kung halimbawa po mag-operate sa matubig o dun sa mga areas na muddy, hindi po pasukin yung engranahe, yung plastic gear. Ganun din po sa gaya rito sa Oman, puro buhangin, puro disyerto, hindi rin po
pasukin ng mga powder yung loob niya. Ayun po. So pagkatapos po nito ay higpitan na natin ng konti pa, at pagkatapos ay testingin po natin. Ipapakita ko sa inyo kung kanina pinakita ko bago ko tinanggal yung pagtetest, pababalikin ko naman po siya sa kabila. O sige po. So narito po, at testingin po natin. Kanina po nung tinesting ko ay yung shaft po niya, rail po niya ay humaba. Ngayon dalawa lang po ang galaw niya, isang pasulong at isang patras. So pagka ang pagte-testing naman po ay siyempre pabalik naman siya. Ayun po, yung gumana siya, oh. Tapos sagad na po yun. Ngayon sa pagkakabit po, kinakailangan medyo mahaba siya ng konti para kumagat siya ron sa ano. Susubukan po natin kahit na ganyan siya kahaba, kung kakagat po siya ron sa main sheep rail, yung kanyang step. Ito po yung step, yan. Kailangan pong kumama siya doon sa main sheep rail. At saka po natin po pwede palang i-tornilyo yung ating tatlong tornilyo dito po sa flange niya dito. O sige po, at susubukan po natin. Ito na po. At isusubo ko po yung sheep rail. Ayun po yung naka-step po siya. Kakagat ko po siyang ganon, at saka ko po siya dahan-dahang i-insert. Pagka-insert ko po ay pwede ko nang ilagay yung mga tornilyo sa gilid. Halimbawa po, dinis sa gawin nare, ikabit ko po yung isa para pumigil siya dito po. Ayan. Tapos pwede na po yung kabila. Nung isinalpa ko po yung ano dito, yung sheep rail dito, meron pong o-ring din importante po yung o-ring dito para din po wag namang pumasok yung lumabas yung langis, o wag namang pumasok yung mga tubig o any foreign matters powder ng buhangin sa loob. Kaya po may o-ring doon. I-observe lang po ninyo yung o-ring din dito. Ito po. So kumagat na po yung ating sheep actuator. Nalinis na po natin ang sheep actuator, at naipakita ko po sa inyo kung paano ang masama kung halimbawa ang isang sheep actuator ay marumi. Ang isang sheep actuator po, ang mga gear doon ay isang maliit lang po na kalawang ay maaari pong huminto, at sasabihin natin ayaw nang gumana ng ating 4x4. So paminsan-minsan po nararapat lang na inspeksyonin natin at tingnan kung ano po ang kondisyon, lalo na po kung halimbawa dumating na rin sa punto na ayaw na talaga at pinabibili na tayo. Sana subukan muna natin na buksan o i-repair bago tayo bumili, dahil medyo may halaga po ang isang sheep actuator. Alam naman po natin, basta sa mga transmission or transfer side ay mahal ang mga pyesa. So ganito po, naipakita ko sa inyo kung paano kung paano linisin ang isang sheep actuator. At sana may natutuhan po kayo sa mga ito. Meron po sana kayo natandaan sa mga ipinaliwanag ko. Siya nga po pala, before I forget, shout out po kay Riben Magbuhos. Shout out po sa mga subscriber natin, at ganoon din po doon sa mga matiyatiyagang nanonood sa ating The Diesel Doctor. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong panonood. Ito po muli ang inyong Diesel Doctor, nagsasabing magandang hapon po sa lahat.